Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ganda ng katanungan. Ano ba talaga ang nasyon sa Islam? May aya po ang Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ang ibig sabihin nun, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ang pinakamagandang nasyon, ang sabi ng Allah. Kayo yung nagpapalaganap ng kabutihan at ipinagbabawal ninyo ang kasamaan at naniniwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang nasyon na sinasabi sa Islam. Kung pagbabasihan natin sa panahon natin ngayon, kung ano ba ang nasyon, ito yung mga grupo ng mga tao sa isang lugar. Halimbawa, isang nasyon ang grupo ng mga lugar na may mga tao sa mundo. Isang kontinento, isang bayan. So yun po ang sinasabing nasyon. Ngayon, mapupunta naman po tayo sa usaping pangkababaihan. Ano po ba sa tingin niyo ang perspective ng Islam pagdating sa kalahatan ng ating mga kababaihan? Masya Allah. Another napakagandang question. Dahil sa Islam po, ang mga kababaihan is half of the society. It means half of the nation, ang mga kababaihan. But then, ang half naman doon sa nasyon na pinag-uusapan natin ay ipinanganak ng mga kababaihan. So, almost the whole nation ay mga kababaihan. Kasi half of the nation ay mga kababaihan, pero yung half ay pinanganak ng mga kababaihan, inaruga ng mga kababaihan, pinalaki ng mga kababaihan. In short, lahat ng tao sa mundo ay nanggagaling sa mga kababaihan. Ngayon naman po, mapupunta naman po tayo sa kung ano po ba yung role ng kababaihan sa pagdating sa sinasabing nation building or pagbubuo ng isang nasyon. Gaano po ba kahalaga ang role ng kababaihan pagdating sa development ng isang bansa o ang kaunlaran nito? Masya Allah. As I said kanina, sinabi ko na ang babae half ng nation. Na ang half naman nun ay inaruga ng mga kababaihan. That means, kung sa mahalaga, sobrang mahalaga po ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan natin pagdating sa kaunlaran ng anumang nasyon o anumang komunidad. Bakit? Sinasabi ko kanina na ang pinanggagalingan ng isang tao, kahit sinong tao sa mundo, ay ang mga kababaihan. Sila po yung nagbubuntis, sila po yung nanganganak, sila po yung nagpapasuso, sila po yung nagpapalaki, sila yung nag-aaruga. So, ang ibig sabihin no, ang unang teacher, the first madrasa, the first school of any people in the world is babae siya. Tayo yung unang nagtuturo sa ating mga anak. Tayo yung modelo nila. Tayong mga kababaihan ang magsasabi kung ano ba yung magiging anak natin. Tayo kasi ang nagpapalaki sa kanila, tayo ang nagtuturo sa kanila, maging asal man ito o kung ano yung turo ng Islam, paano maging mabuting tao ang isang bata. So kapag tayong mga babae ay alam natin ang pagiging ina, alam natin ang pagiging babae, alam natin ang rule natin, ang dapat natin ginagawa, kung paano tayo magkaroon ng isang mabuting anak, kung paano tayo magkaroon ng isang kapaki-pakinabang na anak, kung paano tayo magkaroon ng isang modelong pamilya na ito yung hinahangad natin na magiging community natin. Halimbawa tayong mga babae, tayo lang na mga babae ang nagpapalaki sa ating mga anak, at tayong mga babae ay atin ang lahat ng kaalaman para maging mabuti ang ating mga anak. Ito yung pag-asa natin, pag-asa ng mga leader natin, at ito yung madaling na itutulong natin para magkaroon tayo ng madaling pagbabago at magandang development. So ganun po kahalaga si babae sa pagkakaroon natin ng matiwasay at masayang nasyon. Napakagandang sagot po galing sa inyo. Ngayon, alam naman po natin na ang Bangsamoro government has already been established.
Ngayon, ano po ba sa tingin ninyo ang mga dapat na hakbang nating mga kababaihan kung paano po tayo makakatulong sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaunlaran sa Bangsamoro community? Ang dami nating magagawa bilang isang ina, bilang isang asawa, bilang isang teacher, bilang isang empleyado. Lahat yun ay papel natin para matulungan natin ang ating mga leader, ang ating gobyerno, ang ating BARM, para magawa nila yung mga dapat nilang magawa, para maramdaman ng community natin na merong pagbabago sa ating gobyerno. Halimbawa, kung ako ay isang nanay ng isang batang lalaki na empleyado ng BARM, bago pa pumunta ng kanyang opisina ang aking anak, pwede ko siyang tanungin kung ano bang ginagawa mo, kung ano bang papel mo sa inyong opisina. Kung ano man yung papel mo na ginagampanan mo sa iyong opisina, gawin mo ito ng may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, para maiwasan natin ang mga haka-haka na kaya lang naman ginusto nating magkaroon ng gobyerno para tayo naman ngayon ang makikinabang sa kaban ng bayan. Ipatunayan po natin, tayong mga kababaihan, kung asawa natin ang pumupunta sa kanyang opisina, ganun din, sa gabi pa lang pag-usapan na natin kung ano ba yung mga challenge, kung ano ba yung ginagawa ng ating asawa sa opisina. At tayo po yung tutulong sa kanila kung paano natin babalikan yung mga sandali na kung bakit nagkaroon tayo ngayon ng gobyerno. Yun kasi ang dapat na nasa utak, nasa puso, at nasa pagsasagawa natin kung ano man ang katayuan natin o katungkulan natin sa ating gobyerno ay ang mga dugong dumanak ng mga mujahidin kung bakit natin narating ang mga panahong ito. Kaya ipaalaala po natin sa ating mga anak, sa ating asawa, sa kahit sino man na nagtatrabaho sa Bangsamoro government na ito po yung dahilan. Kailangan nating maging mabuti, kailangan nating maging tapat, kailangan nating gamitin ang kaman ng bayan para sa ikakabuti ng mamamayan, hindi lamang ng Bangsamoro kundi ang tribe people na naninirahan po sa Bangsamoro territory. Kung ikaw naman na isang babae, ay ikaw na mismo ang nagtatrabaho sa BARM, pagkakataon mo na ito para patunayan mo na kahit babae ka, ikaw yung magpapatakbo ng iyong opisina sa pinakamagandang pagpapatakbo dahil marangal, magbibigay tulong, magbabago sa buhay ng mga taong nasa ground na hindi pa nakaramdam ng pagbabago, na hindi pa nakaramdam ng kaginawahan. Yun po ang target natin, yun po yung nakikita natin na papel natin sa gobyerno ng BARM, maging isang ina ka, kapatid o isang empleyado, ay gampanan natin ng pinakamagandang paggampan. At huwag nating kalimutan na sa bawat ginagawa natin ay nakatutok sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala at mas'ul tayo doon. Kailangan nating panagutan kung tama ba ang ginawa natin dahil nagsusulat po ang dalawang angels. Ang angels na nagsusulat ng lahat ng mga ginawa nating tama at ang angels na nagsusulat ng kung mayroon tayong ginagawang hindi tama. Kaya napakalaki po ang tungkulin ng isang babae sa pagpapatayo po ng isang nasyon. Ano po sa inyong palagay ang opportunity na maaaring maibigay sa ating mga kababaihan upang sila ay makapag-contribute sa Bangsamoro government? Unang-una po, na mandato po ng aming opisina, ang Bangsamoro Women Commission, ay ipaalam po sa mga kababaihan natin kung ano yung mga karapatan nila. Ipaunawa po sa kanila kung ano yung mga karapatan nila at ituturo din sa kanila kung ano yung tamang role nila para po sa kanilang pamilya, para sa komunidad kung saan po sila nandoon. Bago natin pag-usapan kung ano ba yung papel ng Bangsamoro Women Commission, banggitin natin kung ano ba dapat yung model ng mga kababaihan natin sa ngayon sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam natin na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaasawa ng isang balo at the age of 40 at ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the age of 25. So ang asawa niyang babae na yun na si Khadija bintu Khuwailid
Khuwailid radiyallahu anha ay siyang naging katuwang niya mula pa nang ibigay sa kanya ang pagiging propeta. Dahil sa kalamang naging propeta ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 40. So nagkaasawa siya sa edad na 25. Then sa panahon na yun na pagiging mag-asawa nila, tanging ginawa ni Khadija ay kumbaga ihanda ang kalooban, ang pag-iisip ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa darating na order para sa kanya. Ayon ang kanyang pagiging last prophet. So pagdating ng wahi, natakot ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ang Jibril ay nagmukhang tao. Umuwi siya sa bahay, natakot na takot. Sino bang nagsabi sa kanya na huwag kang matakot? Huwag kang matakot dahil yan ay katuruan sa iyo. Tanggapin mo ng maluwang sa iyong kalooban dahil yan ay pagiging prophet mo. So yun ang mga kumbaga yung tulad ng isang asawa na kumbaga pinakalma niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng dawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang nasa tabi niya na naging advisor niya, na naging katuwang niya, kundi ang kanyang asawa na si Khadija. Doon pa lang makikita natin kung gaano ba kahalaga ang papel ng babae sa buhay ng isang lalaki para magawa niya ng taus-puso kung ano man yung gawain na nakaatang sa kanyang balikat. So, babalikan po natin yung opportunity na pwedeng ibigay ng Bangsamoro Women Commission ng BARM pagdating sa ating mga kababaihan. Kung meron po bang opportunity na meron na maibibigay ang BWC, open po ba kayo na makilahok ang mga babaeng ito sa opportunity na mababanggit nyo? Marami pong pagkakataon ng ating mga kababaihan na mapasok nila kung ano man yung gusto nilang mangyari sa kanilang buhay sa Bangsamoro Women Commission. Una kasi na ginawa namin, profiling sa lahat ng mga munisipyo, sa lahat ng mga probinsya, kung anong meron organisasyon sa mga munisipyo, kung anong meron ang organisasyon ng mga kababaihan, kung anong gusto ng organisasyon ng mga kababaihan. Sa pamamagitan nun, malalaman ng Bangsamoro Women Commission kung ano ba ang pangangailangan ng mga kababaihan natin sa ground. Sa ngayon, nandoon pa kami sa ginagawa namin na yon. Kasi parang nagsisimula pa lang tayo dahil nga kasisimula pa ng Bangsamoro Women Commission. Ngayon po, nabigyan na po ng liwanag yung mga katanungan na hindi po masyado mabigyan ng kasagutan yung mga panahon na parang kailangan po nating marinig yung mga ganong klaseng kasagutan. Ngayon po, maaari po bang matanong kayo kung paano po o kung meron po ba kayong mga nais ipanawagan sa ating mga kapwa kababaihan, ano po ba yung mga mensahe na iyon? Sa mga kapwa ako kababaihan na nakikinig o nanonood sa ating usaping ito, dapat na una po ninyong malaman ay inyong karapatan. Alamin po natin ang ating karapatan dahil marami po sa ating mga kababaihan na namumuhay sila, na naaapakan ng kanilang karapatan dahil hindi po nila alam yun. Ang alam ko po sa komunidad natin, mas alam nila ang kanilang responsibilidad kaysa kanilang karapatan. Kaya minsan kahit pamilya nila ay inaapi sila. So mga kapwa ko kababaihan, dahil po binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsalita po tayo. Magsalita po tayo at makilahok tayo sa mga ginagawa sa ating komunidad, lalong-lalo na po kung ito ay nagbibigay kalinawagan sa ating pagkatao bilang isang babae. Dahil hindi po natin magagampanan yung tungkulin natin bilang isang babae kung pati sarili natin ay hindi natin kilala. Hindi natin alam ang karapatan natin. Ang alam lang natin ay ang responsibilidad natin. Kung hindi po natin yun alam, hindi po natin magagawa ng tama ang ating mga responsibilidad para magkaroon tayo ng matatag, masayang komunidad, lalo na po sa panahon natin ngayon. At ngayon, ating mga kaibigan, napakinggan na po natin ang mga usaping binigay ni Ustads Anisa Taha tungkol sa nation building ng Islam. At na-emphasize talaga niya doon kasamang Sandra kung ano ba yung kahalagahan
ng kababaihan sa pagpapanday ng nasyon, no, in Islamic perspective, no. Alhamdulillah, mashallah po, dahil natapos natin kasamang Sandra yung 8 guests natin na nakapagbigay ng kanilang input at nakapag-impart ng kanilang knowledge, no, sa ating Second Islamic Conference, Mary Mother of Jesus, peace be upon him. At alhamdulillah, dahil naisa katuparan na nga at napakinggan natin lahat-lahat ng knowledge, mga ideas na kanilang inimpart sa atin. Nang sa gayon ay tayo na nakikinig at tayo ay nanonood ay magagamit natin yun in a daily life basis. Siguro ating munang i-recap, no, bago tayo mag-synthesis or bago natin i-discuss yung mga key messages o key points na ating nakuha sa ating mga guests, ay balikan muna natin kung sino-sino ba yung naging guest natin, yung 8 guest natin sa araw na ito. Nariyan si Dr. Amiril Usman, si Sheikh Isabier, si Kakasol, si Ustadza Yusria Isik, si Kakasale. Nariyan din si Ustadza Ibtisa Morales at si bilang panghuli si Ustadza Anisa Taha. I-recap lang natin yung sa second set ng ating guest kung ano ba yung ating nakuha. Unang-una dyan, siguro partner, no, aking nakuha na mga key messages o key points ay yung tatlo, no, yung maintain haya sa ating mga kababaihan, yung patient na sinasabi para ma-overcome natin yung lahat ng inner struggle natin, pati yung fitna, yung sinasabing temptation na nararanasan natin sa dunya na ito, at yung sinasabing alam natin kung ano yung sinasabing halal at haram. Ikaw naman, kasamang Sandra, ano bang nakuha mo? Ang nakuha ko lalo na sa guest 5, binigay niya yung general role ng mga babae, mapa-Muslim ka man o kahit na hindi ka Muslim, binigay niya yung mga yung mga gawain na dapat gawin ng mga babae. Sa guest 6 naman, masasabi ko na natutunan ko kung paano dapat kontrolin ang sarili over desires o sa mga bagay na hindi dapat na ayon na gawin. Alright, kasamang Sandra, at sa puntong ito ay atin namang dadakuhan yung mga nakikinig, nanonood sa mga oras na ito, yung ating mga listeners na nariyan sila. Maraming salamat mo sa panonood at pakikinig sa mga oras na ito. Hindi na po natin iisa-isahin, no? Yung kung sino man yung nakinig at sino man yung nanood sa ating programa ngayong araw na ito. Bilang panghuli, no, kasamang Sandra, ay ating pasasalamatan yung lahat ng organisasyon, sino-sino ba yung tao behind this program, kung paano ba ito nabuo. Ang programang ito ay nabuo po sa pamamagitan ng papapahatid sa atin ng organisasyon na Muslim Women Association for Hegemony sa pakikipagtulungan ng Ministry of Health, BARMM. Nariyan din po ang Bangsamoro Multimedia Network. Maraming salamat din, at sa ating himpilan ang 99.0 Voice FM Cotabato. At mga kaibigan, pasasalamatan din natin yung mga tao. Hindi dahil sa kanila, hindi po tayo magkakaroon ng ganitong klaseng conference. Ang program director po ng ating Second Islamic Conference, Mary Mother of Jesus, peace be upon him, walang iba po kundi si Kaka Faidia Samanodi. Ang technical man natin sa 99.0 Voice FM Cotabato, walang iba po kundi si Kabangsamorong Voice 39 Dato Ebs Abang. Sa Bangsamoro Multimedia Network naman po si Brad Saddam Tambungalan. At ang ating cameraman na si Sir Mohamedina Sulaiman ng Bangsamoro Multimedia Network. Again, kasamang Sandra, tayo na siguro ay magpapaalam. Maraming salamat po sa lahat po ng nakinig, lahat po ng nanood sa Second Islamic Conference ng MWA. Inshallah po ay tayo po ay pagsusumikapan pa natin na mas magkaroon pa po ng ganitong klaseng conference at makapagbahagi pa tayo ng iba't ibang issue, concern o problema na kinakaharap natin sa ating lipunan. Ako pa rin ang inyong host, ang anchor. Kami pa rin ang inyong makakasama sa programa na ito, ang inyong Kabangsamorong Siti Almira Kadir. Ako naman po si Zandra Singunbia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mapya magabi mga Kabangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second Islamic Conference, Mary Mother of Jesus, peace be upon him, with a theme,
mental health, psychological struggle of women during pandemic. Pagtatalakay sa usaping mental health at pandemya na kinakaharap ng Bangsamoro. Pagpapaliwanag sa kahalagahan at role ng kababaihan sa Islam. Pag-uusap hinggil sa mga suliranin at pagbibigay ng gabay na naaayon sa Islam. Usaping mental health at kababaihan. Pinangungunahan ng Jum'iyatul Mar'atil Muslimati lil Haymana o kilala bilang Muslim Women Association for Hegemony Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inspire, educate, serve Bangsamoro.